Bayan, ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Duterte, ito ang Talk to the People. We will continue to appear a semblance sa public, and that is through the medium of television. Alam mo kung bawalan tayo, tapos lahat sa gobyerno kasi opisina yan. Opisina por opisina por opisina. So, kung may asymptomatic dyan, ay talagang mahahawa. Ngayon, if bawalan mo lahat magtrabaho, then the machinery of government will stop to grind. Then, sino ngayon ang what is the face of government at this time? Tayo sa public, we do not want to, hindi naman violate, we do not want to do it. One is really for our safety, public yung health natin. And second is, well, we have to, somebody has to communicate to the people what government is doing. Now, mag-compromise tayo, that's part of the game. Yan ang trabaho namin. Ngayon, kung magka-COVID kami, then so be it. Kasali sa trabaho yan eh. Now, kung mamatay ako, then so be it. Let us begin by listening to the reports kasi ano to, Secretary Duque, followed by Secretary Anyo Galvez, and then yung iba, plus na yan sila Carlo. Summation na lang yan. So let's begin with Secretary Duque. Sir? Magandang gabi po, Mr. President. Good evening. And Secretary E.S. Medialdea, Senator Bongo, my fellow cabinet members, at higit po sa lahat ang ating po mga kababayan. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon pong gabi, Mr. President, dalawa pong bahagi ang akin ulat. Isa po yung atin updates on the COVID-19 response. And with your permission, Mr. President, I'm also going to report, very, very importantly, the accomplishments of the Department of Health under your administration, your 6 years of presidency, Mr. President. Please. So, ngayon po, first slide. Ito po ang amin mga pangunahin na mensahe ngayong linggo. Next slide, please. Yan. So, una po, base po sa ating pinakahuling run of our whole genome sequencing, 60% na po, Mr. President, sa mga samples na sequence ay positive for Omicron variant. So, siya na po yung nag-dominate na variant, whereas before, it was the Delta. So, 60% of all the sequence runs
ay Omicron na po. Kalawa, habang nakikita natin na patuloy na tumataas ang ating mga kaso nationwide, atin nakikita rin po na mas mababa ang atin na itatalang severe at critical cases. Kung ikukumpara noong atin na kasagsagan noong nakaraan September 2022 na kung saan yung Delta variant ang rumaragasa. Ikatlo po, sa ating pong pag-escalate ng alert level classification sa iba't ibang mga lokalidad, iniudyok namin ang ating pong mga local government units na paigtingin ang pagpapatupad ng ating pong PDITR strategies at tayo po ay mag-implement ng mga granular lockdowns para sa mga komunidad na nagkaroon na ng mga case clusterings at ang atin usual na active case finding ay napakamahalaga, ang isolation, testing at contact tracing upang mapigilan natin ang pagkakahawa-hawa sa mga komunidad at lalong-lalo na kung nag-uumpisa pa lang po sa mga barangay o sa mga komunidad, dapat po talagang paigtingin pa rin ang ating PDITR strategy. At huli na lang po, pinaalalahanan namin ang publiko ng mga dapat gawin ngayon nakakita tayo muli ng pagtaas ng mga kaso. Magpabakuna ng inyo pong primary series o booster sa lalong madaling panahon, lalo na ang mga kapamilya natin, mga senior citizen, mga individual na may kaakibat na sakit, at mga bata, 12 to 17 years of age. Panatilihin din ang pagsusuot ng face mask, physical distancing at pag-iwas sa mga tinatawag natin the 3 C's. Ito po yung closed areas or spaces, mga matataong lugar or crowded places or areas, at mga lugar o aktibidad kung saan hindi may iwasan ang pagiging close contact. At huli, kung ikaw ay nakararanas ng sintomas, agad po tayong mag-self-isolate. Bigyan alerto ang lahat po ng inyong barangay health emergency response teams sa inyo pong komunidad at magpasuri o magpa-test sa tamang panahon. Muli, nananawagan kami sa lahat na tayo ay magtulong-tulungan at gawin natin ang atin bahagi upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso at muling maibaba ito. Next slide. Very quickly, Mr. President, para sa atin pong usual updates ngayon January 10, 2022, meron po tayong naitala na 33,169 na bagong kaso at sa bilang na ito ay 18,629 ay mula sa NCR. Siya po ang may pinakamalaking naiambag sa caseload. 7,494 mula naman po sa Region 4A, 3,420 sa Region 3, at 3,626 sa mga natitira pong rehiyon. Para naman sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon ay nasa 157,000 thereabouts or 5.25% ng kabuuan kaso. Ang ating pong recoveries ay umabot na sa 2.78 million at ang ating recovery rate ay sa 93%. Habang ang bilang ng mga namatay ay nasa 52,293 at ang case fatality rate ay nasa 1.74%, bumaba po ng bahagya. Ang ating positivity rate naman ay kasalukuyang nasa 40.4% nitong Enero 2 hanggang Enero 8, habang ang ating daily RT-PCR testing output ay kasalukuyang nasa 67,512 tests kada araw, kasabay ng pagtaas rin ng demand for testing. Pero meron pa rin po mga laboratorio na hindi po nakakapagsumite ng kanilang mga resulta sapagkat ilan po sa kanila ay nag-isolate o yung iba nagka-quarantine dahil sila din po ay nagkaroon ng infection.
At huli, tumataas ang ating national utilization rates. 40% para sa bed utilization rate at 38% para sa ICU beds. Next slide. Base sa atin pong pinakahuling whole genome sequencing nitong January 3 sa 48 sample na sumailalim sa sequencing, 29 ang lumalabas na Omicron variants. Ang katumbas po nito ay 60.42%. Samantalang ang Delta may naitalang 18. Ang katumbas po nito ay 37.5%. Ang karamihan po, total ay 29, galing po sa NCR. At ang total naman sa ROF, 19, 39.58%. At dito po makikita natin ang NCR at saka ROF for Delta, 19 and 10 galing sa NCR and ROF naman for Omicron. Next slide. Dito naman makikita natin ang epidemic curve. Ito po nakita natin, bumaba noong Disyembre, mga nakaraang linggo ng Disyembre, at ito naman Enero ay sumipa ng napakamataas. At dito makikita natin, umabot ng 7-day moving average of 20,481 cases, higher by 690% comparing to the 7-day moving average from December 28 to January 3 at 2,593. So napakalaki po ng itinaas nito. At muli, ang NCR, ito pong kulay blue, ang siyang may malaking ambag sa bagong caseload natin. At ito naman po ang atin, ito po ay ang Region 4A at ito pong dilaw ay ang Region 3. So, sa mga nakaraan, ganun din po. Karamihan, mga NCR din po. Tapos, yung 4A and 3, ang madalas sila may pinakamaraming naiambag na mga kaso. So, pwedeng next slide. Para naman po sa atin mga case trends, makikita kasalukuyang nasa critical risk ang buong bansa as paggagamitan ng growth in cases at ADAR or average daily attack rate per 100,000 population. Ang Pilipinas as a 3,663%. Positive po yan na talagang antulin ang bilis ng kalat ng mga kaso. At ang kanyang average daily attack rate as a 10.47 per 100,000, lampas po ito doon sa 1 to 7, which was moderate about 4 weeks ago. Ngayon, lumampas na po tayo, kaya critical na po tayo. Ganun din ang NCR, ang 4A and 3. Nasa critical risk classification na po dahil talagang, ayan, lahat ng mga pula, ibig sabihin, as a high risk po sila. Kanya, napaka mahalaga po na bantayan itong mga lugar na ito at paigtingin ang atin pong tugon gamit ang atin mask, hugas, iwas, ventilation, and vaccination strategy. So next slide, ito naman po ay mabilis lang, papakita ko lang ang Philippines bed utilization rate, ICU utilization rate, and mechanical ventilation utilization rate. As a 40% nung as of yesterday, as a 38% for ICU utilization rate, and as a 17% naman ang MEC-Vent utilization rate. So tumaas po sila ng 20 points, 15 points, and 4 points respectively. So halos lahat po ng mga rehiyon ay nagpakita ng pagtaas except for Region 7 at sa bed utilization rate, sa ICU except for Region 12. Diyan po ay may bahagyang ibinaba ang kanila pong utilization rate. But by and large, lahat to tumaas. Basta nakita mong pula, ibig sabihin yan ay tumaas. Kaya karamihan ng mga riyon ay nagkaroon ng kanilang pagtaas ng tatlong panukatan at iyon na nga,
kaya naman aming pinaalalahanan ang mga ospital na bigyan prioridad ang pagtanggap o pag-admit ng ating pong mga moderate, severe at critical cases at makipag-ugnayan sa ating pong One Hospital Command Center upang mai-refer ang mga mild at asymptomatic na pasyente sa mga Temporary Treatment and Monitoring Facilities or TTMFs. At kung papasa sa requirements, ay maaaring sa kani-kanilang mga bahay na po mag-isolate ang mga ito. Sa napakamalaking bagay po na sundin po ito para ma-decongest ang ating mga facilities. Sunod na slide naman po, sa kabuuan, makikita natin ito pong mga linya sa harap po natin, ito pong teal, parang blue-green na kulay, ay ito po yung ating mga mild cases. Nakita natin sumipa nitong pagpasok ng January sa mga ospital. Ito po ay ang kumakatawan sa lahat po ng total admitted cases of 8,569 as of January 9, yung 636 or 7% are severe. Ito po yan. Ito po nakikita natin na kulay orange. Ano po? Bumagsak na po. Yan po ang kagandahan ng mga bakuna. Epekto ng bakuna po ito. Yung critical cases naman natin, lumalabas 3% lang of the total admitted cases. 271 po ang critical. Ayan po yung kulay pula. Bagsak din po. Ano pong sinasalamin nito, Mr. President? Ang sinasalamin po nito ay ang pagiging epektibo ng ating pong pagbabakuna at pagsunod sa minimum public health standards, ang mask, hugas, iwas. Samantalang ang ating pong mga asymptomatic, ito naman po siya. Ito yung dark blue. Makita natin na tumaas din sa mga na-admit at hindi po maganda na na-admit sila sa mga ospital, lalo na asymptomatic. Kailangan yun lang talaga may sintomas at tunay na sakit. Ito po, ganun din, ng mild, ang taas po ng kanyang admissions rate at ganun din po ang moderate. Sa bagay, ang moderate, kailangan din talaga ma-ospital ito. No po? Pero ang kabutihan lang, ang severe and critical cases, hindi tulad nung sa Delta surge natin, mataas po ang severe cases almost 3 times and the critical cases as well. No? So next slide. Ito naman po yung ating mortality curve. At makikita po natin ay sumipa yung ating kaso noong September. Ayan po, 7,000 plus. At mga 240 plus ang daily count natin ng mga pumanaw. Habang nagdaan ng panahon, October, November, December, bumaba na ng bumaba. Itong Enero, meron po tayong naitalang 42. At ang katumbas po nito ay 4 na pumapanaw kada araw. So rito po makikita natin, patuloy na bumababa pero nag-umpisa na mag-plateau. Pero aasahan natin, Mr. President, na after a week or 2, tataas na rin ito. Katulad din ng mga nangyari sa previous surges natin. We actually already have 4 surges. Ano po? Ito yung March, April, July, August. Then we have the March, April. And then we have the latest, which was August, September. So ito po, ang death curve po natin. Next slide. Hindi ko na po ito pag-uusapan, ibigay ko na lang po kay si Secretary Galvez na lang po magbibigay ng detalya patungkol po sa atin total administered doses na umabot na po sa 113,364,031 doses. At ang first dose natin ay 80.25% for of the target population of 77 million, thereabouts. At ang atin naman pong fully vaccinated ay umabot na sa 52,300,000, thereabouts.
Ang katumbas po nito ay 67.92% of our target population of 77.1 million individuals. So sa pagtatapos po, Mr. President, in summary, una, ang ating bansa ay kasalukuyan nasa critical risk case classification na may pagtaas na 690% sa ating pong 7-day moving average of daily reported cases. 3,663% naman para sa 2-week growth rate, 10.47 average daily attack rate, at 40.4% positivity rate. Pangalawa, samantala ang ating bed utilization rate ay 40%, ICU utilization rate ay 38%, ang MEC-VENT utilization rate ay nasa 17%. So, lahat po ito nagpapakita ng tumaas na utilization rate. Nakapagtala naman tayo ng 42 namatay o pumanaw. At paghuli, ang ating vaccination rate ay patuloy na tumataas batay doon sa akin pong nabanggit na first dose and second dose vaccination coverage. At ito na lang po, Mr. President, ang akin na pinakahuling ulat patungkol sa updates. Diretso ko na po sa accomplishments ng President Duterte's administration by the Department of Health. Can we have the first slide? First slide, please, of the DOH accomplishments under the Duterte administration. Ito po, Mr. President, ang report to the people. Next slide. Mula sa 2016, ang DOH has led the health sector in achieving the following milestones. Una, noong October 2016, atin pong inilunsad ang Philippine Health Agenda 2016 to 2022. Sumunod po ay ang ating Philippine Health Facility Development Plan na inaprubahan ng Kabinete noong Mayo 2017. At noong May 2018 naman ay atin binuhay muli ang Formula 1 or F1 Plus for Health Sectoral Strategy kasama ang ating mga partners and stakeholders. At sa pagkakataon pong ito, atin binigyan diin ang plus pillar ng performance accountability. Yung pong F1 Plus for Health Strategy was accompanied by the National Objectives for Health 2017 to 2022, which is the Health Sector Strategic Plan. And this plan was released in April 2019. At Mr. President, makasaysayang ang February 2019 sapagkat nalagdaan po ninyo, Ginoong Pangulo, ang ating Universal Healthcare Act. Sinundan ito ng pagpasa ng implementing rules and regulations mula sa DOH sa October noong taon iyon. Habang tayo ay naghahanda sa ating UHC implementation, kinaharap naman po natin ang COVID-19 pandemic. Bunsod nito, ang focus ng DOH ay nabaling sa COVID-19 response efforts. Kabilang na ang pagbabakunang atin ginagawa ngayon. Ngunit hindi po hinayaan ng inyong DOH, Mr. President, na maging hadlang ang COVID-19. Bagkus nagsumikap po ang kagawaran na isakatuparan ng universal healthcare, lalo na ang mga reforma rito na siyang makatutulong sa ating COVID-19 response. Ilan sa mga reformang ito ay mas napabilis pa at dahil na rin sa ating pangangailangan sa gitna ng pandemya. Alinsunod po sa Mandanas ruling sa gitna ng COVID-19 response and vaccination program, ang inyo pong DOH ay nagsimula ng sumunod sa direktibang i-devolve ang mga health functions at services sa ating mga LGUs. Nagsimula tayong nitong 2021 at inaasahan po natin ang full implementation by 2024. At sa akin mga susunod na slides, batid ko pong i-highlight ang mga achievements ng kagawaran sa ilalim po ng inyong administrasyon patungkol sa 1 UHC, 2 Health Facilities Enhancement Program,
3 key health initiatives, at sa ating pandemic response. Next slide. Sa pamamagitan ng suporta ng ating Pangulo na ipasa ang UHC Act na siyang nagbunga ng 16 na polisiya na pinagtitibay ang local health system, financing, service delivery, regulation, at governance para sa kalusugan para kay Juan at Juana. 58 probinsya, highly urbanized cities, at independent component cities ang kasangga natin ngayon sa pag-implementa ng UHC bilang mga UHC integration sites. Patuloy na naglalaan ang kagawaran ng mga capacity building efforts at UHC modules para pagtibayin ang technical, managerial, and financial integration ng mga ito. Sa kasalukuyan, meron na rin po tayong 163 butika ng bayan at 22 butika ng bayani para makamit ang accessible at affordable na medisina para sa taong bayan. Ganun din po ay napaunlad din natin ang bilang ng mga generic pharmacies sa buong kapuluan, Mr. President. Next slide. Pinalawig din natin ang malasakit program ng atin pong administrasyon. Maraming salamat po sa inyo at kay Ginoong Senator Christopher Lawrence Bongo. Ang programa para mabigyan ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino. 149 na po ang malasakit center na naitayo na nagbigay ng tulong sa mahigit 3 milyong Pilipino. Sa panahon ng COVID-19, mahigit kumulang 749 milyon piso or 794 million ang tulong na nailaan para sa mga nagkasakit ng COVID-19. Mas malaki pa po kung susuma natin pati yung mga non-COVID na tulong ng malasakit program. Sunod na slide po, para naman sa ating health facilities, nakapag-upgrade at kumpleto po tayo ng 6,800 barangay health stations or 6,863 BHS, 2,517 2,517 rural health units, at 16 na polyclinics mula sa simula ng 2017 hanggang sa kasalukuyan. Ito naman po, maliban dito, next slide, nakatapos din po tayo ng upgrade at construction ng 341 or 341 DOH hospitals at 1,151 LGU hospitals at 100 at 90 po iba't iba pang mga DOH facilities. Kasama na po ang mental wellness facilities, ang cancer centers, at iba pa pong mga pasilidad. Next slide. Mayroon na rin po tayong natapos na pag-upgrade o pagtayo ng 27 Drug Treatment and Rehabilitation Center simula ng pag-upo ninyo, Mr. President. Naipundar na rin po ang 7 newly upgraded or expanded DOH regional offices. 1,371 iba't ibang motor vehicles na rin po ang naibigay natin. Kasama na rin po rito ang mga medical dental vans, ang sea ambulances, and land ambulances. Sa dakong COVID-19 response naman po, nakapagkumpleto tayo ng pagsasaayos at pagpapatayo ng 5 Bureau of Quarantine Facilities at 11 health facilities enhancement program supported TTMFs o mga isolation and quarantine facilities. Nais ko po rin next slide, nais ko rin pong bigyan diin na ang sistemang tinatatag natin para sa UHC ay ang parehong sistemang naitatag po natin para sa pag-implementa ng prevent, detect, isolate, treat, reintegrate, and vaccinate strategy laban sa COVID-19. At hayaan ninyo po ako itala ang ating mga napagtagumpayan sa mahigit 2 taon natin pag-responde sa COVID-19. Mahigit 200 milyon personal protective equipment ang ating pong naipamahagi sa ating mga healthcare worker para sa kanila pong proteksyon.
ang ating pong mga frontliners at naibigay ang pinakaligtas na serbisyo para sa lahat. Next slide. Matagumpay rin po ang ating communication and information campaigns ukol sa minimum public health standards at sa bakuna kontra COVID-19. At nakaabot na po ng milyon-milyon social media users. Next. Exponential na rin po ang pagdami ng ating COVID-19 licensed laboratories. Mr. President, nag-umpisa tayo mula from one laboratory noong 2020 hanggang naging 310 ang laboratorio sa katapusan ng 2021 na nakapag-test ng mahigit 23 milyon individual. Nagpamahagi rin po tayo ng mahigit 200,000 na antigen test kit sa iba't ibang rehiyon upang palakasin ang testing capacity, lalo-lalo na sa mga lugar na may outbreak o kaya ay overwhelmed ang laboratory capacity. Para naman po sa isolate, next slide. Sa pamamagitan ng whole of government approach, tulong-tulong po natin na itayo ang 8,500 or 8,501 na temporary treatment and monitoring facilities at 16 na mega TTMFs para sa suma total na more or less halos 100,000 na isolation beds. Next slide. Pinalakas din po natin sa hanay naman ng treat ang kapasidad sa pamamagitan ng pag-hire ng karagdagan 7,700 at 66 na healthcare workers. Kasama na rin ang karagdagan 34,800 at 42 kamang nakalaan para sa pasyenteng may COVID-19. So ito po ay mga dedicated or allocated COVID-19 beds. So ito po ay halos na doble po natin. Ang sa hanay po ng treat, nagsumikap din po tayo magbigay ng mas maagap na serbisyo sa tulong ng atin 8 telemedicine partner providers na nakapagbigay ng humigit kumulang 273,000 konsultasyon at 144 na medical interventions. Sang-ayon sa atin layunin na gawing mas primary care-centric ang atin pong health system. Sa hanay naman po ng reintegrate at sa tulong ng atin mga frontliners, mga kasangga sa gobyerno at iba pang partners sa serbisyo, mahigit 97% ng atin mga kaso ng COVID o katumbas ng 2.7 million individual ay naitalang recovered. At hindi rin po natin nakaligtaang magbigay ng karampatang suporta para sa ating po mga frontliners na siya nagpamalas ng lunas at pag-asa nitong pandemyang ito. At mahigit kumulang 1,100 frontline mula sa iba't ibang sektor. Ang binigyan po natin ng psychological first aid at iba pa pong mental health interventions. At panghuli po sa hanay ng vaccinate, mahigit kalahati na rin po ang ating kabuuang populasyon ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccines. Matapos ang matagumpay na National Vaccination Days, umabot na po sa mahigit 105 milyon bakuna ang naibigay ng inyo pong gobyerno. Nitong 2022, mas lalong paigtingin po natin ang vaccination efforts para masiguradong protektado ang bawat Pilipino at malabanan natin ang banta ng COVID-19. Ngayon, simula ng taon, ay umabot na tayo sa 113.3 million doses ng bakuna na atin na pong na-administer. Dito na po ako magtatapos, Mr. President, ang presentation ko ukol sa ating mga achievements and milestones sa ilalim po ng inyong administrasyon at sa kabila ng pandemyang sinikap po ng inyong DOH, national government, at entire health sector na pangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at kaakibat po namin kayo dito, Mr. President. Maraming salamat po sa pagbibigay ng prioridad sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at ako po yung handa. Salamat, Secretary Duque. Secretary Anya will give his report. Maraming salamat po, Mr. President.
Mr. President, Executive Secretary Salvador Mitaldea, Senator Bongo, my fellow public servants and workers in the government, mga kababayan, magandang gabi po. Next slide, please. Una ko pong iuulat ay ang papapatupad ng ating granular lockdown sa buong bansa kasama po ng ating alert level system na ngayon po ang NCR at ibang mga key cities po natin at probinsya ay nasa alert level 3. Bagya pong tumaas ang bilang ng mga individual na kasalukuyang nakararanas sa mga pinakapahigpit nating community quarantine classification na nasa ilalim ng granular lockdown sa 8 siyudad at munisipalidad at 50 barangay. 63 areas po ang under granular lockdown. Ang 53 ay nasa National Capital Region at ito'y nakakaapekto sa 115 households at 326 individuals. Next slide, please. Sa atin naman pong pagpapatupad ng alert level system at saka pagsimula rin po ng election period, January 9 kahapon, narito naman po, mahal na Pangulo, ang listahan ng mga nakadeploy ng mga checkpoints all over the country. Ito po ang tinatawag nating quarantine control points na kung saan ito ay nakatalaga sa mga boundaries ng ating probinsya at particularly dito sa mga syudad. Sa NCR Plus po, makita natin na 8 po ang quarantine control points natin at nationwide ay 807. Dito naman po sa law enforcement checkpoint natin, 128 ang nasa NCR Plus at 716 sa buong bansa. Ito naman po ang nagpapatupad ng kaayusan at anti-criminality checkpoints po natin, kasama na rin ang pagpapatupad ng gun ban. Ito naman pong dedicated control points na meron tayong 11 sa NCR Plus at 81 sa buong bansa. Ito po ang ating checkpoint para siguraduhin hindi po maabala ang daloy ng ating mga goods, deliveries at cargos sa buong bansa kahit po mayroong mga granular lockdown at sa iba't ibang alert level natin. Next slide, please. Sa inyo pong utos na mag-deploy ng ating kapulisan sa mga quarantine hotels na accredited ng DOH, BOQ at DOT, ang Philippine National Police ay nakapag-deploy ng 748 personnel at nakapag-establish tayo ng 247 help desk sa 270 hotels dito po sa Metro Manila. Sa ngayon, ang ating mga tinatawag nating returning overseas Filipinos ay umaabot sa 18,562 na kasalukuyang naka-quarantine sa ating mga hotels. Next slide, please. At habang nanatiling mataas ang rate ng infection dito sa Metro Manila, naglabas ng 2 direktiba ang kagawaran para sa lokal na pamahalaan at pang mga ahensya. Ang una ay ang advisory patungkol sa ating home care kung saan nakasaad na nakikiisa ang DILG sa paghimok sa ating mga kababayang gumamit ng telemedicine at teleconsultation services ng ating mga pampublikong ospital. Bilang pagsuporta dito, nagbaba ng direktiba ang kagawaran ng mga LGUs na ipamahagi ang impormasyong ito. Kasama na ang hotline numbers at iba pang contact information ng mga ospital na nagbibigay ng ganitong uri ng serbisyong medikal para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Dahil po hindi na masyadong malala ang simptomas ng ating mga dinadapuan ng kaso sa ngayon, ay mas maganda po na mag-home care treatment na lamang po at para hindi na mapuno ang ating mga ospital. At ang mga sumusunod naman ay ang Memorandum Circular alinsulad din po sa inyong pinag-uutos na limitahan ang paglabas ng bahay ng mga taong hindi pa nababakunahan. Naglabas ang kagawaran ng direktiba para sa mga mayor at punong barangay na tukuyin pa kung sino-sino ang mga bakunado sa kanilang kababayan at kabarangay at nang mamonitor ang mga hindi pa bakunado at maabisuhan na rin silang manatili sa kanilang mga tahanan. Inaasahan natin na sa tulong ng sanggunian ay makakapaglabas ng mga ordinansa ang ating mga LGUs
na magsisilbing gabay ng tauhan ng barangay at munisipyo o lungsod sa pagpapatupad ng direktibang ito. Pinakikilos din ng memo circular ang Philippine National Police upang kanilang tulungan ang lokal na pamahalaan sa adhikain ito. Ang mga lumalabas po na hindi bakunado ay ating pinauuwi sa bahay. At kapag po ito ay hindi sumunod, saka lamang po tayo mapipilitang arestuhin ang ating kababayan na ayaw sumunod. Sa ngayon naman po ay nakita namin ang pagsunod ng ating mga kababayan. Next slide please. Dahil din po tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa, makikita po natin ang mga recorded violations ng ating mga health protocols. Bahagya pong tumaas ang violations sa not wearing ng face mask, pero bumaba naman ang pag-conduct ng mass gathering at ang pag-observe ng physical distancing ay nakita natin na may pagsunod ng ating mga kababayan. Next slide. Dito naman po sa larangan ng ating anti-illegal drug operation, makikita po na napagsagawa tayo ng 557 operations sa loob po ng isang linggo. At 814 po ang ating naaresto, 6 naman ang nag-surrender at wala naman pong namatay sa ating ginawang anti-illegal drug operations. Sa kabuuan ay umaabot po ng 16,137,989 pesos ang ating nakumpiska na magkasamang sabo at marijuana. Yan lamang po ang aking maiulat, Mr. President. Maraming salamat po. Magandang gabi. Maraming salamat, Secretary Anyo. Si Secretary Galvez. Sir. Yes, sir. Mr. President, Senator Bongo, ES Bimbong, Mel Deldea, fellow cabinet members, mga kababayan, magandang gabi po. Ang ating pong report po ngayon sa ating mahal na presidente at sa ating mga kababayan ay tukoy sa ating national vaccination strategy for calendar year 2022. Next slide, please. Our discussion will focus on the following areas, yung current situation po natin ngayon na prevailing sa ground at ang ating mission, objectives, and target for calendar year 2022 as envisioned by the National Vaccination Operations Center. And lastly, yung essential tasks na gagawin po natin para po mapaikting ang ating pagbabakuna. Next slide, please. Sa ngayon po, mahal na Presidente, ito po ang ating mga hinaharap na mga challenges. Una, yung biglang pagtaas ng mga kaso at infection ay malaking balakid sa ating sinasagawang vaccination dahil ang focus po ng ating mga healthcare workers ngayon at saka ang ating mga LGU at medical personnel ay manduhan ang mga ospital at marami din po sa kanila ay nasa quarantine. Pangalawa po, yung upcoming election po na mahahati ang atensyon ng ating mga LGUs ay may malaking impact sa ating current daily vaccination output. Ang pangatlo po, yung nangyayaring may mga LGU at mga mamamayan na namimili po ng brand will greatly affect and compromise the shelf life of other effective vaccines. Ang pang-apat, yung ginagamit po natin sa mga bata ay only limited brands and will create shortage during the first quarter. Sa 5 to 11 years old po, iba po ang formulation po nito. And it will delay yung vaccination for minors kasi iisa lang po ang meron po tayong children formulation. Next slide, please. Ang ating pong main objective ay mabakunahan ang 90 million na Pilipino. Sa bilang po na ito ay mayroon po tayong babakunahan pa na primary series o yung unang bakuna sa 28 to 30 million na katao. Though yung 100 million doses na nasa stockpile po natin, mahal Presidente, ay sapat sa remaining primary series ng unvaccinated. At para sa 25 million na eligible ngayong quarter for boosters, pero kailangan pa rin po natin bumili ng more or less 70 million for this year boosters and requirements po ng mga 26 million na pambata na formulasyon. Yung children formulation na 5 to 11 years might be available by the end of January. Ito po yung last contact po namin sa ating mga manufacturer, and we are now making some contingencies to acquire doses that we need
to include the ages 0 to 4 years old. Lastly, yung 6 regions are still deeply devastated from the onslaught of the Typhoon Odette, and their vaccination output are still in reduced capacities kasi yung iba po wala pa pong kuryente na full na 100%. Next slide po. This table is the updated Philippine Statistics Authority o PSA population data that we will use in our procurement, deployment, and administration of vaccines. This will be useful also in the programming of vaccines for our minor population. Ang gagamitin po natin, target vaccination po natin is 90 million Filipinos. Next slide, please. Ito po ang ating mga objectives. Unang-una, to vaccinate 90 million Filipinos before the end of June 2022 or Q2. Number 2, provide 72.16 million boosters for adult population ages from 18 years old and above. Number 3, vaccinate 12.74 million or 12 to 17 years old with boosters. Number 4, bakunahan din po natin ang 15.56 million na 5 to 11 years old with boosters. And also, we will vaccinate 11.11 million na 0 to 4 years old with primary series. Next slide, please. Based on the report of Yusek Marcoven and the Department of Finance, sa inyo po, mahal na Presidente, we have a total of 800 million or 40 billion equivalent available for the procurement of vaccines and boosters for calendar year 2022 from the Asian Development Bank, World Bank, and the Asian Infrastructure Investment Bank, additional financing. So, ibig sabihin po, yung 45 billion na ang programa appropriation po natin sa ating NEP, meron na po tayong assured na 40 billion. Yung DAA po natin for 2022 also provided the Department of Health an additional 2.79 billion funds for boosters. Next slide, please. Ito po yung ating tinatawag na Gantt chart and milestone for calendar year 2022 from first quarter to fourth quarter. For our first milestone for the year, we will pursue for the vaccination of the 77 million Filipinos before the end of quarter 1, 2022, while at the same time finishing the 12 to 17 years old by end of quarter 1 also. So yung second milestone po natin ay mabakunahan na po natin yung 90 million Filipinos to complete the second dose by end of the second quarter as we originally envisioned. Our last milestone is to finish the boostering of the 71.16 million by end of third quarter. And we will push also for the vaccination of the rest of the population to make sure that all Filipinos are protected by the vaccines. Last slide, please. In conclusion, the following will be our main essential task. Number 1, to vaccinate the unvaccinated, particularly the remaining 3 million seniors or the A2. Number 2, vaccinate the 25 million eligible for boosters as soon as possible. Number 3, vaccinate the minors to protect our children and open our classes. Number 4, magkaroon po tayo ng recruitment, hiring, and maintain dedicated vaccinators, but it will require more funds. And number 5, work with the LGU and the private sector to further increase the demand generation, both for the primaries and boosters. And lastly, expand the vaccine EUA for minors to the other brands. At kami po nakapag-ugnayan na po sa ibang mga brand para po makapagkaroon po tayo ng EUA dito po sa ages 3 to 11. Maraming salamat po, Mr. President, at mabuhay po tayong lahat. Salamat, Secretary Galvez. Now, maybe Undersecretary Halad would give us a rundown of what's on the ground. Mayang gabi, Mr. President. Mayang gabi. We'll report about the updates on our current response in connection with Typhoon Odette. Next slide, please.
yata makita yan. Just briefly, Mr. President, sa current summary of effects, meron ng 2.2 million of affected families, katumbas sa 7.7 million of affected individuals galing sa 11 regions. And merong 1.2 million of damaged houses. Sa casualties naman, merong reported na 403 dead at saka 78 missing. And on the cost of damages, meron tayong 17.6 billion of damage to infrastructures at 8.9 billion of damage to agriculture. Ito naman, Mr. President, ay initial na gagamitin para sa kasalukuyang ginagawang post-disaster needs assessment. Next slide, please. So, ang kasunod na slide, Mr. President, ay updates tungkol sa inyong mga priority directives like yung deployment ng BRP ang Pangulo, resource mobilization, pagbigay ng food and other relief items, tubig, shelter assistance at iba pang assistance. Next slide, please. Shown in the picture is the deployment of BRP ang Pangulo. Mr. President, ito ay dumating doon sa vicinity ng Siargao Islands noong December 22. And may dala-dala rin itong 25 tons of assorted cargos or relief goods. And ito ay nagsisilbi sa island ng Siargao at Dinagat Island. So palipat-lipat siya. Ang services na kanyang in-offer ay medical services at likewise psychosocial first aid. Meron din siyang binibigay na pagkain, hygiene kits at activity kits sa mga pasyente. As of now, it has served 842 patients from Dinagat Island and Siargao Island. Ang mga pasyente, Mr. President, ay dinadala sa kanya gamit ang mga maliliit na bangka. Next slide, please. On resource mobilization, Mr. President, ay nakagamit na tayo ng 31 flights ng Boeing 737 cargo aircraft na ating charter, 23 Philippine Coast Guard sea vessels, 27 Philippine Navy sea assets, at saka 28 air assets of the Philippine Air Force. Kasama dito ang C-130 at saka helicopters. And meron din tayong ginagamit na 138 assorted land transportation at saka commercial sea vessels. Next slide, please. Ito ang ating deployment or flights ng air cargo services na chartered. Ang karamihang dala-dala nito ay mga shelter materials, tarpaulins at saka laminated sacks, bottled water, generator sets at pang relief goods. Next slide. At ito ang summary ng family food packs na naibigay na ng PSWD sa iba't ibang riyon. Sa ibang area ay talagang dinadala ng DSWD down to the communities ang kanilang food packs. Karamihan dito ay napunta sa Region 7, Region 8 at saka sa Caraga. Next slide. Ito ang summary of relief goods in kilograms na napadala na ng NDRRMC sa
gamit ang iba't ibang means of transportation. A total of 6,472,360 kilograms of relief goods. And ang contribution po niya ng Office of Civil Defense ay nagkakahalaga ng 122 billion. Next slide. Sa kautusan naman po ninyo, Mr. President, na magbigay tayo ng tubig, meron tayong kinontrata na isang malaking bottling company at tayo ay kumukuha ng bottled water sa kanilang planta sa Ormoc City at saka sa Laguna. And ang total, kasama na yung mga donations from China, LT Group and Taiwan and other donors, meron na tayong naibigay na mahigit 2 million, almost 3 million liters of bottled water. Maliban dyan, Mr. President, ay nag-deploy din tayo, nag-facilitate ng deployment ng mga mobile water treatment equipments. Yung iba ay nagpatulong sa atin ng pag-transport ito, katulad ng Manila Water, Local Water Utilities Administration at isang kumpanya, ang S&S Corporations. Meron ding ibang kumpanya na diretso na silang nag-deploy ng kanilang mga mobile water treatment equipments doon sa mga local government units or areas na kanilang Next slide, please. And on shelter, Mr. President, nag-create na tayo ng shelter cluster na pinangunahan ng Department of Human Settlement and Urban Development. Kasama dito sa cluster ang DSWD, ang Office of Civil Defense at iba pang ahensya ng gobyerno na makakatulong para sa ating pagbigay ng shelter assistance sa mga apektadong pamilya. Ang NHA ay nakapag-download na ng initial na 487.5 million diretso sa mga local government units na siyang mamimigay ng mga cash assistance para sa mga pamilyang nasirang bahay. Ang DSWD naman ay hinahanda ng pondo in the amount of 4.3 billion through a request for National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ang NSA naman ay magsasubmit din ng request for additional funds para sa kanilang emergency shelter assistance. Ang Office of Civil Defense ay nakatanggap ng $1 million na financial donation from the Republic of China, and ito ay part of that ay ililipat namin sa NSA para makadagdag sa kanilang emergency shelter assistance sa a total amount of 40 million out of the 50 million donations, while the rest will be retained by Office of Civil Defense bilang para ipamigay na karagdagang financial assistance doon sa mga pamilya na nagkaroon ng namatayan ng kanilang pamilya. Meron ding naibigay ng mga gensets as shown, 11 gensets to Palawan, 144 gensets to Region 7, and 38 gensets to Caraga. A total of 195 gensets from the Office of Civil Defense at saka Department of Energy. Ito ay, ang mga gensets na ito, Mr. President, ay nabili na natin bago pa man dumating ang Typhoon Ulat at ating kinuha. Ito ay mga preposition sa iba't ibang rehiyon ng Regional Office ng Office of Civil Defense, at kinuha natin lahat ito para ibigay sa tatlong rehiyon na ito na nangangailangan sa Palawan, Mimaropa, Region 7 at saka sa Caraga. At meron pa tayong karagdagang binibili ng mga generator sets para idagdag doon sa mga areas na nangangailangan pa. At yung mga tarpaulins at saka sakulins ay isa sa mga naitulong natin sa ating mga
at may karga doon sa mga flights ng ating mga aircraft na ginagamit. Isa pang kasalukuyang ginagawa, Mr. President, ay ang pagsagawa ng post-disaster needs assessment. Dito sa Caraga ay nagkaroon na sila ng deployment ng 5 teams. Ito ay self-sustaining teams. Sila ay pupunta sa mga lugar na nagkaroon ng damages at makikita ninyo sa lower right picture yung kanilang kagamitan. May dala-dala silang mga folding beds at saka pagluto dahil umiikot sila sa mga lugar na kailangan nilang puntahan. Ang ibang regional offices ng OCD, Mr. President, ay nag-mobilize na rin ng mga teams nila. At itong post-disaster needs assessment, ang composition nito ay interagency at pinapangunahan ito ng DEDA at saka Office of Civil Defense. Ang output nito ay of course yung post-disaster needs assessment na siyang gagamitin para mabuo ang comprehensive rehabilitation and recovery plan. At ang target natin ay matapos ito sa 18 February. Next slide. So, in summary, ito po ang ating kasalukuyang ginagawa, Mr. President. I-sustain natin ang early recovery kasama dyan ang kasalukuyang ginagawang relief operations, yung pagtuloy-tuloy ng restoration ng mga nasirang lifelines at ang pag-implement ng shelter assistance and other assistance para sa hanap buhay ng ating mga kababayang Apektuhan. Excuse me, may I just intrude? Yes, sir. Ito yung dapat na hihingin ng batas. Yung post, hindi naman ko katagal, yung post-disaster. Post is disaster is after the disaster. Assessment. Yan ang dapat doon sa batas. Hindi yung right after an calamity occurs. Pag-distribute mo ng pera, cash assistance, or whatever, maghintay pa nitong assessment sa disaster kung gaano kalawak yung mga bahay o mga nasira. This can only come after yung post-disaster. It could be a post-disaster that would be done immediately, but it would take time, but not a disaster that would the assessment of which would really depend now on the ability of the executive department to release the money immediately. Yung nangyari, sabi ko, we were having a quandary because before you can declare a proclamation or something, or you give the money, there has to be evaluation of damage. Paano yan? Kailangan ng tao kaagad kasi, well, in places where they can buy, like the urban areas, marami silang mabilihan. Pero ito, yung pera na lang para makapaggalaw sila so that they can move and hopefully recover faster than expected. So ito yung mga sa batas na dapat tanggalin at yung assessment of the damage could only be done if given enough time, and which could not come immediately after the occurrence of the disaster. Hindi mo naman agad sino mag-utos, mag-assess na, at tapos kailangan mo yung assessment for you to release the money or monetary assistance or whatever.
Yun ang, I'm just reminding, nandito man si Senator Bongo, I hope we can initiate the corrective measures that are badly needed to be done for us to comply with our duty commensurate to the time and the damage that is done, whether it be a fire, landslide, itong bagyo, these are the earthquakes, these are the things that would need an immediate action on the part of government. So anything that hinders or delays the intended purpose of the what's known to be an assistance, whether money or goods. Ang money dyan is hindi kagad maibigay. Kasi that is true for the rural areas or people who are occupying medyo yung coastal. Delikado talaga yan. Kaya yung coastal dyan sa Siargao, dapat hindi na payagan yan. It's up to the mayors sa mga lugar nila to just insist on the obedience of the law. Not really for somebody's needs, but the need of to protect the people living in those areas. Ano talaga, it could be a tidal wave. Delikado talaga, pati sa bagay, naintindihan ko. Yung mga tao na living along the rivers sa maraming, di ba dito sa Davao, ganun. And some of them nabigyan ng title. I really do not know how you can give away the easement provisions of the law in both rivers and in coastal areas. So yan that's my ang ano ko. Kindly continue. Yes, tama po kayo. Hindi talaga, mahirapan talagang pagsabayin itong relief operations at saka early recovery interventions with the post-disaster needs assessment, lalo na kasama natin ang local government units dito sa post-disaster needs assessment. At sa ngayon ay busy sila sa pag-responde doon sa mga kailangan gagawin doon sa kanilang lugar. Ang nagagawa lang natin ay nag-overlap itong relief operations at saka early recovery interventions, nag-overlap with the post-disaster needs assessment. At I hope dito sa first phase, Mr. President, meron din itong assessment. Rapid nga lang ito. At ang produkto ng rapid damage assessment ay feeds also into the post-disaster needs assessment. So, as I've said nga, sa Caraga ay nagsimula na itong post-disaster needs assessment. And sa ibang region ay may schedule na ng pagsimula ng kanilang PDNA, and that is within the next week, Mr. President. At lahat ng ito ay matatapos, target namin ay matatapos sa February 18. So, that's all, Mr. President, for my update in connection with Typhoon Odette. Thank you very much. Undersecretary Haran. Yan ang nabi ko sa kayo. I hope that we can correct these things before we go out. Nandiyan man si Bong, he will not go out because he would still be a senator for a long time. Ito para maano lang niya, natin, we can propose something like this, yung mga corrective measures sa batas.
Kasi, alam mo, so the next time na wala na tayo, at least yung next administration would be in a position to deal with the problem faster and more sensible. That provision in the law, it's really silly. That's what I call a silly law. I'm not referring to the present Congress. But kung anong Congress yan, ay hindi talaga pinag-isipan ng husto. Kagaya na itong isa rin, may I just mag-segue ako. Itong batas ni Pangilinan, palagay ko yung mga congressman dyan noon, hindi binasa yung batas kasi ilagay lang yan sa table mo, tapos magpatong, magtignan mo lang, hindi mo kaya talaga basahin. Then, lo and behold, there is a law which protects the criminal as against the innocent victims. Alam mo, all of those who were killed, robbed and killed, raped and killed, lahat yun committed by the minors, there were plenty. Because nagkaroon sila ng subculture dyan sa criminality na yung pag magawa sila ng kalukuhan, mag-rape sila, wala silang, that 17-year-old, tayong lahat lalaki, dumaan man tayo ng 17 years old. Ano bang pinagagawa natin? Hindi magkahan tayo. Diyan sa, yung sa mga rape, Sus Maria Josep, patayin pa. Ilang instances tayo narinig tapos na nakita natin sa yung mga babae na rape na pinatay. It was almost a daily occurrence. Ang problema dyan, we are up against a law that protects the overage. Yung una, repeat, yung una is below 9, wala talaga yan. 9 below 12, ano yan? O 12, 16, indeterminate sentence law. Kulong na yan. Pero Boys Town, ang problema dito sa batas ni Pangilinan, itong mga tao na ito, they should be delivered to the DSSD. For what? For counseling and things like that. Walang detention ang DSSD. So pagkatapos ng deliver doon sa DSWD, wala na, labas na after maybe the intervention of magle-lecture ng ano ang responsibility ng isang citizen of this country, yung mga gano'n, mga batas na, pero after that, wala. Kaya ako noong fiscal ako, yung may nakapatay na bata, nag-rape tapos pinatay niya, bata rin. Sabi ko, pagkatapos noon, walang, sabihin sa akin ng wala tayong, the law does not confer us anything. We cannot send him to jail, whatever. Hindi mo marindahan. Kaya yun nag-umpisa yung rise ng criminality talaga. Yang Sus Maria, ayaw maniwala ni Pangilinan. So kayong mga Pilipino, kung magboto kayo kay Pangilinan, yung mga biktima ng rape, nakaw lahat, tapos nakalabas, ang sakit na lang ang loob ninyo, nakalabas yung mga offenders, kay Pangilinan yan.
Dalawa yan ang scoundrels dyan sa Congress. Alam mo kasi Pangilinan, pati ito itong si Penguin, sino yung pangalan? Nakakalimutan ko sa suya ko. Oo. Si Plus Gordon. Sinasadya ko yun. Kasi si Plus Gordon ang tawag. Talaga. Pero pag tinignan mo sa TV yung mga yan, akala mo mga marunong magpabilib, magdaldal na magdaldal, talking almost on anything here on earth that may alam sila. Tapos yan. Yung mga nakapag-diskapal ko, kaya ni Gordon, sa SBMA, sa Olongapo pa siya. Naghiram sila, ang opisina doon na, naghiram sila ng 186 million yung opisina niya. Tapos yung 86 pumunta sa kanya. Counting na, disallowance siya. Ibig sabihin ng pag-disallowance, ang pera hindi mo ginamit sa husto. Baka binulusa mo. Wala nang iba. Bakit pa itapon sa tubig yan? Sa ilog. Ngayon, may accounting disallowance 4 years ago, 5 years ago. Tapos, nagpunta doon sa ang bank, sa auditor, sa mga auditors, then inappeal niya sa Supreme Court, natalo rin siya. And after that, wala na siyang ginawa. Pero yung judge against him was final and executory until now. Wala siya, ngayon naghingi siya ng recounting of everything that kung anong inimbento ang mga papel siguro. It took him 4 years to do that. Ngayon hindi siya makabayad. Dapat magpunta yan, pag disallowance, magpunta na yan sa ombudsman. So, kita mo man dito, makita, yung mga ibang hindi sikat, hindi senador, magdispalko ng 86 million ni Hype. Pero yung maliliit, diretso sa presuhan yan. Especially those who cannot afford a lawyer. Or if there is one, it is, tapos wala siyang the court will provide the services of a lawyer for the accused. But hindi talaga yan. It's pro bono. Walang bayad yan. Wala rin makuha ang abogado. So dyan makita mo ngayon, Gordon, dinadaan niya sa pag-abogado niya. Tapos ngayon, magpa-elect ng senador again. Sos Mariosep. Pati si Pangilinan, anyo continue to patronize. Ako paalis na eh. Kaya nakikita kong itong mga to, wala talang kakwenta-kwenta. They have inflicted on the country is serious offense. They're being passing a law that is almost the product of stupid. Sa Amerika lang yan eh. Pero sa Amerika kasi, pag nasintensyahan ang tao, ang bata, he goes to a correctional facility. It is not a prison, but they are there detained para ma-lecturean sila and do a productive task for them
maglilinis, magsilhig dyan sa mga, they are there also to learn the basic education of what is ideal for a person in the community. Yan ang ano dyan. Meron sila diretso, ito may sala ka. Diretso sila dito pinupunta doon sa opisina ng DSWD for social intervention or whatever. Pero magsibat yan, kaya nga fiscal ako. Wala akong nakita na nagkaroon ng ano. Dumating yung araw, which still I think is the practice, wala man talagang magawa, na mahuli yan sila below 18, tapos sa papel lang yan na may intervention. Actually, tanungin mo yan mga pulis, pagdating ng pulis, rape with homicide, pinatay bigla. Ito, sino? Ito siya yung nahuli namin. Ilang taon yan? 16, 17. Wala yan. I-release yan ng police. They go scot-free, whistling in the wind. Kasi hindi mo sila mapreso. Hindi lang mapreso. You cannot even initiate investigation. Kaya ang police, kung yan, wala naman tayong suspect. Wala na. Huwag na natin investigahin. Inadmit na niya eh. What is there to investigate? They will always admit so that, and they can show the proof of their age, they will admit the crime. Para wala na. Tabla na. So, yan ang nangyayari. Yan ang Pangilinan Law. Tinaasan niya no, so 17. May isang kaso pa dito ha. Itong human rights. Gusto nila nagaing 21. Gusto nila hanggang 21. May intervention pa ang mga sociologists. Naku, buti sana kung meron tayo. Ang problema wala. Kaya ito sila magpunta doon sa Amerika, magkinig ng mga lectures ng mga proactive kunwari. Pagdating dito, kakopyahin nila yung batas ng Amerika. Kaya the state of New York has reverted to treating offenders as criminals. At kailangan may hearing talaga. They did away with yung mga gano'n na klase. Buti sa Europe, sa Norway, sa Scandinavia, sa Belgium, wala mang bata doon. Wala kang makitang bata pumapasyal dyan, naghihintay ng biktima. Tayo, we know that we have plenty of 110 million tayo. Wala akong nakitang isang facility for, kasi sabihin nila walang pera. And yet, society suffers. It's, hindi ko lang kung anong ginawa nila pag senador sila, they pass stupid law. Like, yung gusto nila na anong nangyari? Run away. Mayroon naman dito isang opisyal, senador, magdispalko. Hanggang ngayon, hindi niya binayaran ang Republic of the Philippines. He has delayed. I hope that by this time, nasa ombudsman na yan. We will follow it up because gusto kong makita na yung isang senador na dispalko na makulong.
Gordon dapat. Kasi ang posture niya, magsalita kagaya mo. Yung pala lahat yan sila hangul sa yung kagaya niya. Hindi ko sabi lahat, Senador. Yung lahat na kagaya niya. Nandyan lang yan para swilduhan, pa-investigar, pasigaw-sigaw, bastusin pa yung mga taga-gobyerno, yung mga auditor, mga gano'n, short of calling them stupid. Sila yung stupido Manuwala ka. Dapat may ako ayaw ko sana, pero mapipilitan ako. Kasi kung hindi ako magdaldal, sino magdaldal dyan? Kapwa na senador? Mga congressman? Sino? Supreme Court justices? You do not expect them to do that. Tayo dito, because yung mga mali nila, mga pakatok na falls on the shoulders of the executive department. So, tayo yung as executive, we have to bear the brunt of we suffer, and despite of our trying to work to correct and protect society. Ito yung mga batas na ginawa nga itong wala lang kasing batas na sabihin na may penalty sa mga stupido na mga senador. Pinakamaganda ng batas na yun. Determinate sentence law. Ano lang kung anong malis at titignan lang the severity or the degree of the motivation of the juvenile criminal offender, they use the word. So yan mga kababayan ko. Kasi paalis na ako. We allow that. Ako, I know that on all fours because I was once a prosecutor, mayor, at presidente. Ngayon, itong mga mali nila, walang magsisigaw nito. Wala mang magtindig dyan sabihin, hoy, Gordon, magbayad ka. Ikaw, kriminal ka na. Minalbers mo yung pera Wala mang magsabi kay Pangilinan na, ikaw, Pangilinan, you stupid. The end of you was a sharp rise in. Ang problema, yung nanakawan, sinaksak, ni-rape, ng mga itong tamaan sa Pangilinan law. Wala ito erase. Alam mo, may isa pang gusto ko nga sagasaan May isa pang bata, ni-rape niya yung kapitbahay niya. Alam mo, napunta kasi ako doon to console the family. Anong sinabi ng ano niya? Putang ina mo, pasumbong-sumbong kayo sa polis, rapin kita uli. Gusto kong sagasaan. Ang kotse ko noon, Volkswagen na kagang-kagang. Analit sa here, Del, mayroon kang isabi? You have a report? Mr. President, good evening. Yes. Tungkol po ito sa rehabilitation na sinusuportahan ng ating mga sundalo.
Hindi pa nagbago yung ating mga sundalong nandiyan nakadeploy sa mga nasalanta ng bagyo. Meron pa tayong 7,540 dyan sa regions 4B, 6, 17 at saka 13. Ating mga assets ay pareho lang. Meron tayong 769 ng mga trucks na tumutulong, 28 or 28 na air assets at saka 27 naval assets. Meron pa rin tayo nakadeploy ng mga engineering battalions, Mayor, para tumulong na magkumpuni at pagpatayo ng mga bahay. Ang problema lang po, kulang na kulang sa materials, kaya kuminsan wala namang ginagawa yung ating mga doon, mga engineers natin. Yung TESDA, nag-field din siya ng mga carpenter sa Siargao. Yan din po ang problema nila, walang materials. Ang aking suggestion is magtayo sila ng mini sawmill para magawa nilang lumber yung mga natumbang mga kahoy at saka mga coconuts. Naghahanap pa ng ganong sawmill si Secretary si Sid Lapina kung paano sila makakita ng gano'n. Dahil kung manumano yung paggawa ng lumber, Mayor, ay matagal makapaggawa ng lumber yung mga coconut trees saka yung mga naputol ng mga kahoy. Yun lang po, Mr. President. Thank you. I will give you the sa your end kung yung mga sawmill ba yan? May mga sawmill naman dyan, Mayor, na ginagamit yung mga illegal sawmill nga yan eh. Sabi ko, hanapin natin para magamit natin. So anong yung kulang? Yung mga lumber, Mayor, for construction. Lumber. Ngayon, inauthorize na yung gamitin yung mga coconut trees na naputol. Pero ang problema, how to convert these coconut trees into lumber for construction. Kaya nga, we have to, parang mini sawmill ka talaga dyan. Oo, Mayor. Totoo. If you can give me the specifics by next week, I will start a memo. Yes, Mayor. I'll get bigyan kita pera. Sige, Mayor. Maghanap ako sa I'll provide the money. Yes, sir. It could run into millions. Wala akong ubusin natin yung pera para sa tao. Ibigay natin. Kasi nakawin lang dito sa mga... Saan ba pinakamaraming illegal laging dito? Nandoon ang maraming plywood. Hulihin mo na lang pati yung nag-ooperate, pati yung may-ari ng sawmill kasi yung padugo natin sa mga gawin nating padugo doon sa ulo nila doon sa mga sawmill na maibigay natin. Alam siguro ng DNR yan, Mayor? Alam ng DNR. Tanungin ko yung DNR bukas. Ito si Undersecretary Halad. Saan ka nakakita ng pinakamaraming lumber? Mr. President, sa dito sa may Surigao Sur, marami akong nakita dyan nung na-assign ako. Dagdag ko lang, Mr. President, na bukas magkakaroon ng meeting ng cluster, pangungunahan ni Secretary Rosario, at ayon doon sa memorandum ng NDRMC na naibigay, isa yan sa approaches nila, yung pag-convert ng mga fallen trees at saka kasama na dyan yung mga coconut trees na magamit as lumbers. So I'll just make sure that TESDA is also there and other agencies like, for example, DNR makakatulong. So, and we will consolidate our recommendations at the President regarding the provision of shelter assistance through this shelter cluster, Mr. President. At since you are at it sa problema, yung maghanap ko yun sa kung ma-relocate ba natin yung remaining residents nandyan sa coastal or rivers. Nandyan lang yan sila kasi gobyerno yan ng ismen dyan. That is why
dito sa Davao. Start with Davao City, all the way, puro bahayan. Yun yung mga Pilipino talaga na walang mapuntahan. Doon na yan sila puro nga magdelikado. Yan nga, kung may madisgrasya, mauna talaga sila. By the way, yung sabi mong ilang ang missing persons? 78 missing persons. Hindi na nakita. Kasalukuyang hinahanap pa, Mr. President. Anyway, sana napunta lang yun ng ibang bayan. I hope. Meron kasing mga biktima doon, Mr. President, like for example, doon sa Bais na inyong pinuntahan. Nag-flash flood kasi doon at yung iba doon ay hindi na nakita. So, nabanggit naman yun ng Governor na Negros Oriental in his talk to you, Mr. President. Punta na yun na sila. Napunta kami doon sa, was it in, what municipality was that? Bais and Bais. I forgot the second municipality that we visited, Mr. President. Dalawa ngayon. Well, we'll just pray for them. Let me add, Mr. President, that the concern on housing is also considered or included in the comprehensive rehabilitation recovery plan. We have a housing subsector under the social sector that we are organizing in PDNA and the rehabilitation recovery plan. So ngayon, ang focus natin when it comes to housing is yung immediate assistance doon sa mga affected families, like provision of shelter materials like tarpaulins, sakulins, and other construction materials na kailangan nila kaagad. And of course, financial assistance to be given by both DSWD at saka NSA. Yung problema niyan is limitado ang mga bahay doon, and we cannot expect that they would play a humanitarian role. Ngayon yung walang bahay pa, yung yung mga got the debris piled up there. Baka what they can say, but that is not enough protection, I said. So that's why I ordered the DSWD to buy tarpaulins, parang or a roof, because it is I don't know what kind of mixed material yan, but that it can provide a shelter, not really home, but a shelter to just also give the displaced families a hindi lang plastic. Yun lang kasi ang ko kung nakita ko doon, plastic. Kung ano lang makuha nila. So, tarpaulin would be a good alternative sa ngayon, sa panahon ngayon. Biro mo kung kagaya ng mga karaming nawarak doon sa Siargao, paano yan? Tapos ilan lang yung, kasi ang lahat ng wipe out talaga yung mga resort doon. So ang nakita ko doon siguro mga 3 o 4 na bahay, pati yung municipal Sipalay was also doon na kami, kasi akala namin tahimik but there were motorcycles, yan ang nila means of transportation. We thought that it okay lang, kabangkalan lang, malapit lang Then we had a
meeting with the mga municipal mayors. Hindi ko akalain na after the meeting, meron na yung balita na lahat na yung ano na wipe out yung yun, hindi na nga makita. At this time, I can only pray for them. And we go to assistance. Yung lumber, maghanap ako ng pera. Maibigay natin yan. Pero sa Surigao, kung ipagbili nila, okay lang. Walang problema. Sa Davao, wala. Norte. Tingnan nyo, kaya malakas din ang illegal laging dyan eh. Hindi rin natin mano kasi papuntahan natin yung taga-DNR, bugbugin man yan ng patay ng NPA. So, wala tayong maano diyan sa mga illegal laging. Kasi ang NPA meron, hati tayo diyan sa negosyo yan ng NPA, pati yung mga tarantado. Yung illegal laging na yan, because they get a portion of the proceeds. Makompute nila yan eh. They are everywhere. Yung mga ginagawang highways dyan, nagre-repair, tinitignan lang nila yung anong sino nagko-construct. Nakalagay man yan, construction, blah, 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 to be completed in 80 days. Tapos, yun, puntahan na nila, taxation. Yun ang pinakamadali nila. Pag hindi, nugin yung equipment mo. They will destroy all your equipments. So, you cannot proceed with completing what is in the contract or how many is ganon, because you have lost all equipments. Courtesy of the NPA. Yan talaga ang nangyayari. Yan ang totoo. That is what is happening on the ground. Ang taxation, lahat yan. Lahat yung mga contractors. Kaya they also contribute to the misery of looking at yung mga ibang repair sa highways o ano. Kaya ang barangay road, yung ano niyan is bulldozer. I-bulldoze. Mayor, i-bulldoze na. O sige. Pag yan, hindi dapat magdaan ang mga truck dyan pag ulan. Yan ang sinasabi, pagka ulan, huwag ninyong papasukin yung truck. Pero wala man, kasi ang ano dyan, may magbigay lang, right after a heavy rain, pasok yung truck. Wala na yung pavement na ginawa. Yung repair ng road. That is, it's hard to comprehend, but that's what is happening. Kaya kayo, mga Pilipino, mamili kayo. Mamili kayo sa NPA o sa gobyerno na ito. Kaya kung magsabi kayo na gusto ninyo ang NPA, pamaraan, sabihin lang ninyo, kay bababa na kaming lahat. Diyan, si Undersecretary Halad, si Secretary of Defense, ito siya bang? Yung umakyat, yung the second in command, Gutierrez, sa FDA. Kasi kung ang Pilipino magsabi gusto nila ng NPA,
magsige sila bigay, magbaba na lang tayo. Ibigay na lang natin ang gobyerno sa kanila. So, mag-retire na tayo. Kaya mga Pilipino yung mga nagsusuporta ng NPA. Yung nagbibigay ng win, no, actually. I'd like to be frank with everybody. Alam ko, almost lahat kayo nagbibigay. At hindi ko kayo masisi. I cannot blame you because you have a contract with government. The problem is, it is reflected in the quality of your product. It could be a cementing of your... Ngayon, kung 100 million, tapos ang nabid niya, maghingi pang NPA, it cuts into his budget for that project and ultimately the kind of materials. Kasi 100 million, maghingi pang NPA, maghingi pa yung barangay captain, maghingi pa yung mayor, wala na. So ano ang project na? Ang pang-capital niya ngayon is about 80 million o 70. So gawa siya ng daan, highway, pero yung mixture ng semento, mahal na yung semento eh. Nalugi na siya ng ano. So you cannot expect a good semento dyan na yan ang totoo. Yan talaga. Hindi natin kasi yung mga nag-construct mag-construct sila dyan, ayaw magbigay, sunugin yun nila yung equipments nila. Kasi parking sa gabi. Hindi mo naman bumabit-bit yan sa bahay mo, saying this because there are so many also Filipinos, lalo pat itong mga left. Wala na kayong ginawa kung hindi mo tangina. Buisit. Support. Kayong mga we've been trying to overturn so many governments along the way for 53 years now. 53 years of fighting and killing. Ang pera sa ano yan, kung maghinto kayo, malaki yan. You know, ang advantage kasi, alam mo niyo ang advantage, ang isang NPA, kailangan ko 3 sundalo. Yan ang tingin ko sa ratio. If I fight 1 NPA, I would need 3 soldiers. Because mamili sila ng target. Sila lang na kailangan kung kailan. Yung mga ganun. They have the luxury of choice. Bibira sila dito, bibira doon. Hindi man magsasabi na they will communicate with you and what they intend to do. Yan. So, kanila ang panahon sa target, anong target na hirita nila. So, and fighting ang mga sundalo ko, papaakyat do para lang, inaambus. Kasi sila naghihintay. They are there waiting to kill the soldiers. Wala mang magawa. Kasi sabi, sige, mag-operate kayo kay maraming NPA dyan. Magsupot ng sundalo sa truck pa lang. May bomba na sila roadside. So I would need actually 3 soldiers to look for them, to fight them, and maybe do whatever is necessary to protect the community. Yan ang trabaho ng sundalo eh. Hindi yan po isang sundalo lang, kanya lahat. Makipag-usap doon sa mga munisipyo, mga barangay. Siya pa rin na
may dadating yan, iba yung trabaho. Kaya nga, because of one guy who's doing foolishness in his life, kailangan ko ng 3 sundalo maghanap, mag-lecture doon sa mga, yan ang sabi ko. Ganyan ka lupit, pati kahirap ng trabaho. Mayang gabi, mahal na Pangulo. Yes, sir. Okay, go ahead. Bigyan po. Yes, sir. Magbibigay po ng ilang updates mula sa FDA. On the screen. Noong huling ulat po kasi, 3 lang ang antiviral drugs ang nabigyan ng authorization ng FDA. 2 dito ay under emergency use authorization o yung EUA. At ang isa ay under certificate of registration or CPR. Sa araw na ito ay magbibigay po ako ng updates tungkol sa Pfizer EUA application on nirmatrelvir ritonavir combination na mas kilala natin sa brand name na Paxlovid. Nais ko rin po i-report na meron pong generic equivalent ang Paxlovid na naaprubahan ng FDA under Compassionate Special Permit. So next slide po. Last January 7, natuloy po ang meeting between FDA and Pfizer. The earliest po that Pfizer will apply for an EUA is on the last week of January this year. The regulatory reliance approach and rolling submissions will apply as allowed by law, rules, and regulations. Slide number 4 po. Mr. President, na-approve po ng FDA ang application ng DOH para sa Compassionate Special Permit institutional use para maging accessible ang unang generic version ng Paxlovid na ang brand name po ay Bexovid. Pfizer granted po a royalty-free license for the antiviral combination drug to Medicines Patent Pool, a non-profit organization based in Geneva and backed by the United Nations. It allowed the manufacturer or manufacturers in least developed countries like Bangladesh to take out a sub-license. Ang Bexid po, Pharmaceuticals ng Bangladesh ay holder po ng FDA Philippines Foreign GMP clearance. Inasahan po na mas mura ang cost of treatment dahil generic drug po ang Bexovid. Ang BioCare Life Science Incorporated po ang magiging supplier ng DOH. The treatment is given as 2 tablets of nirmatrelvir and 1 tablet of ritonavir, together twice a day for 5 days. Indicated po siya for age 12 at pataas na may mild to moderate infection. Ayon sa Pfizer data, the risk of hospitalization or death reduced by 89% when given within 3 days of symptom onset, and by 88% when given within 5 days of symptoms onset. Makakatulong po ito para maiwasan na puno ang mga hospitals at ma-overwhelm po ang ating mga healthcare workers. Sandali. Sandali lang. Ito bang it's hard to remember. Pati ikaw puro berber dyan. Ibalik mo yung slide please. Yung isa. Yan ba yan? Ito yung, ang pinaliliwanag ko po ay yung number 4 kasi last report po natin, yung 1, 2, and 3 na i-report ko na po yan. Meron po tayong bago sa arsenal of drugs against COVID-19. Ito po ay hindi naman substitute sa bakuna pero makakatulong po ito para matugunan po natin hospitalization at yung... I would just like to request everybody viewing this program now na kunin nila yung cellphone nila tapos kunin ninyo sa
kunin ninyo, picturean ninyo yan. Kay, pati ako hindi, malimutan ninyo yung kasi Vimab. Ang alam ko ng Cortal, pati kayo, Jessic. Mr. President, ang brand name po na na-approve namin ay Onaprig, mas madali pong tandaan. Yan lang po na-approve namin na EUA. Yan na, okay na yan. Yung second naman po, Molnars lang po ang ating tandaan. Isa lang din po so far ang na-approvehan na EUA ng FDA. Sa Remdesivir naman po, isang CPR lang po na-approvehan namin. Ang brand name po ay Covipor. Dito po sa number 4, Paxlovid po ay nakipag-usap po tayo para mag-apply sila ng EUA. Pero yung Bexovid, meron po tayong na-approvehan na authorization in the form of Compassionate Special Permit institutional use sa DOH po. Pwede nga po mag-supply si BioCare Life Science Incorporated sa DOH at ang DOH naman po gagawin niya itong available sa mga hospitals, possibly government hospitals po. Nire-report ko po dito na natuloy po yung aming meeting with the Pfizer team last January 7 at most likely po they will file their EUA application on the last week of January. Part po ng aming discussion is that FDA will still implement regulatory reliance approach based on FDA Circular 2020-036, wala po tayong babaguhin, at magkakaroon po ng rolling submission for 2 documents. Again, this is guaranteed naman po allowed by Executive Order number 121 which you signed po. Dito naman po at sinasabi po natin dito na yung Bexovid po ay yung world first generic version po of the US FDA approved Pfizer's Paxlovid. So dahil ito po ay generic, ito po ay inaasahan po na mas mura po ang cost of treatment compared to Paxlovid at ito po ay ibinigay po itong CSP sa DOH po. So ang DOH can make this accessible and available to government hospital once the BioCare Life Science Incorporated will deliver this to them. At ayon po sa... Again, Oscar, request lang sa, I would like to request our viewers to picturean ninyo yan sa cellphone ninyo para alam ninyo kung anong bilhin. These are available, sabi ni FDA. Mr. President, ito po ay isusupply po sa DOH at ang DOH po ang bahala po kung paano po ito magiging available sa mga patients po. Okay. Thank you. Para sandali lang para mga kababayan na nakuha ba ninyo yung payo ko? Picturean ninyo at kung pag mayroong magkasakit, punta ka lang doon sa opina ni Secretary Duque kay doon man i-release yung doon man ipadaan niya. Am I correct there? Itong mga ikaw ang procure? Ang procurement, sir, ang DOH at saka mga hospitals for compassionate special permit. It will be the DOH ba ang mag-ipadaan sa inyo? Yes, sir. Okay. Pero yung authorization, FDA, by virtue of the law. Meron naman silang validation nito. Meron naman, sir. Okay na. Let's go. Proceed, Oscar. Next slide po.
gusto lang natin ipakita po dito na dalawa po ang ini-evaluate ng FDA sa ngayon. Na-endorse na po ito kahapon sa RITM para sa technical validation. Once matapos po ang RITM, pwede na ito mabigyan ng FDA ng special certification. Yung mga naunang naaprubahan ng FDA ay nangangailangan po siya ng healthcare professional or special equipment para makapag-test. Wala pong naaprubahan ng FDA noon na meron sa label na nakalagay home test kit or self-administered test kit or yung equivalent label po nito. So yan po ang huling slide ko. Maraming salamat po, Mr. President. Tika muna, maya ka na po, salamat. Ano itong self-administered COVID-19 test kits, parang injection? Ito po yun eh. Kasi yung... the one that is portrayed now in front of us. Ito po ang... Dahil self-administered po ito, individually packaged po ito. Ang pinapakita po dito na yung nga po, hindi po yung kagaya ng narubahan namin na pag binuksan mo yung isang box, napakaraming naman. Tsaka wala pong, yung aming napa-aprubahan ng araw, wala pong nakalagay ito for home test kit or self-administered kit, wala pong ganun nakalagay sa label. Ito po yung ating gusto sanang imbitahan ng mga manufacturer at drug importer, product distributor importer na kumuha po sila ng special certification para mabigyan po ng special certification at maging available po sa ating mga outlets. Ito po ay merong special picture po yung mga minsan itong mga self-administered and home test kit, for example po yung built-in po yung pag-handle po ng mga biologically infective waste. Meron din po minsan itong mga built-in po yung positive and negative control. Kaya po ibang-iba po ito sa naaprubahan na po ng FDA. Pero minsan magkahawig po yung karton o yung packaging. Yun lang po ang gusto kong iparating po sa... Hindi packaging na yan. Sa packaging na ang... So, wala naman siguro. I'd like just to read. Now, I warn the public that yung statistics namin magkaiba. Kasi yung ibang dapat magbigay sa kanilang report, sometimes it's not on time or it is a product of yesterday collated from amongst the providers. So, hindi yung the statistics ni Secretary Duque need not necessarily dovetail my report because itong report ko yung araw na to. So there is no denying that the COVID-19 situation in the country is becoming more alarming every day. Madaling sabi, may problema tayo. Nandito na yung COVID-19 pati yung variants. What makes it difficult to maybe treat on time. Halos pareho lang siguro. I hope that's the same banana that is applicable to all yung mga gamot natin. Ang sitwasyon natin, new cases of COVID-19 continue to rise daily from more than 21,000 on January to more than 33,000 today. We also continue to see a spike in the number of active cases in the same period from around 77,000 to more than 157,000.
On January 7, experts noted a high COVID-19 reproduction rate in NCR in more than 5, meaning there is one COVID positive person that can that can be able or can infect more than 5 persons. Our positivity rate as of January 10 was about 46%, meaning that at least 4 out of 10 persons tested for COVID-19 will turn out to be positive. So, what we did was, after placing Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, and Laguna under alert level 3 to reduce the mobility and exposure of the coronavirus, more localities will be placed under this stricter quarantine period pagkat nagagrabe ang sitwasyon. The following areas are under level 3 from January 9 to 15, 2022. And it's Batangas, Bataan, Pampanga, Zambales. Those are the provinces. Now the cities is Angeles City, Baguio City, Dagupan City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Lucena City, Naga City, Olongapo, and Santiago cities. Businesses are required to operate at 30% indoor capacity and 50% outdoor capacity in areas under level 3. Buses, jeepney, and other forms of public transportation operate at 70% capacity. O limitado kayo. The same as I have earlier directed, barangay officials will enforce strict adherence to the quarantine protocols, including restraining unvaccinated persons from leaving their houses, and they will do this legally. As I have said, we have every right to restrain. We cannot wait for law because ang Congress, ano ba kayo bang? Recess kayo. And passing a law is really very tedious in a democracy. In the meantime, kung hindi pa ang Congress wala pang batas, hindi sabihin na hindi tayo maka-intervene because I said there is a calamity here, a national worry. We are now working to increase bed capacity of public and private hospitals in NCR and surrounding areas. The DOH, or the National Task Force for COVID-19, have been instructed to immediately communicate with NCR hospitals to determine how of the COVID-19 bed capacity is allocated. Over one hospital command center is also to work on a real-time updating of our health system capacity based on functional bed capacity, as well as take into consideration the number of available health workers. Maraming pumapasok dyan na iba-ibang report. Pero i-simplify na lang natin. The IATF, yung task force, and the DILG are working to ensure that emergency operation centers are placed in all government units. We also need to increase the RT-CPR testing capacity in NCR, plus areas, so as to handle the influx of tests and to ensure that laboratories are operational 7 days a week. Ang universal complaint talaga is kulang ang facilities ng itong RT-PCR. We need to buy more, you think, sir? Yes.
our expansion is ongoing because we would want that every province will have an RT-PCR, but also the private sector is building more RT-PCR laboratories. So in all, we have 312 laboratories from 1 to 312. So, ano ba, is that a machine? I have not seen. It's a machine, and also it has a test kit that is used to detect the virus from the nose and from the throat. Oho. Kailangan ba magbili pa tayo? Meron naman tayong pera for the 2022 budget. We have asked, I think hindi ako nagkakamali, mga 7 billion ang outlay for that. So we will just continue to buy some more. Sige, magbili ka para makatulong tayo sa marami. Mainly, the National Vaccination Operation Center is directed to increase vaccination rates outside NCR as soon as possible. Ito nga, balik tayo. We sound like a broken record, but alam mo, ulitin, I really do not know how to do this, but I've been pleading almost on bended knees for our citizens to get the vaccine. O magsabi na maraming vaccination centers, mamili ka lang. And you need not be a resident of where that vaccination center is. Sabihin mo lang, Pilipino ka. Wag na yung lista-lista, tapos kung wala ka sa listahan, kalukuhan yan. If you are a Filipino, that's the only requirement. You are a Filipino, go to any vaccine center, yung pinakamalapit. O sa trabaho mo, you pass by, sabihin mo lang, hindi pa ako na kapag kuha ng vaccine. And that's the only requirement. You need not be a resident where the place where the RT-PCR is located. Mamili ka lang. Basta Pilipino ka. Hindi na kailangan yung residence. The important thing there is whether you are a resident or not of that place, that you get the vaccine. As of January 9, our total doses administered throughout the country is more than 113 million. Nabakunahan na. We have administered more than 57.6 million first doses, more than 52.3 million second doses. So hindi layo. And I'm happy to note na bumabalik kayo for the second dose. Yung isa, hindi obra yun. And more than 3.3 million booster doses. Again, I suggest yung nabakunahan na ng dalawa, kung gusto mo ng more defensive whatever, kunin mo uli yung booster mo, punta ka lang doon, sabihin mo lang na pang-tatlo ito. Total, kung may tatlo na kayo, tapos magkuha ka pa ng 4, ikaw. Alam mo ba ang bakuna? Yung bakuna, yung binibigay sa atin, yung virus yan, pero patay. Para pagpasok sa katawan natin, makilala ng ating antibodies at dumugin niya ng antibodies natin, yung immune system natin. At yun ang magpapigil sa sakit, if possible. Pero yung ibang bakuna, yung binugbog lang nila pero buhay. Some vaccines are like that. Ituturok yan sa iyo, mga weekend, talagang para bang kung ang tao pinutulan na ng kamay pati paa.
yun ay injection sa iyo laban para makilala. Ang importante kasi makilala ng ating antibodies yung kasi inaaway niya yan eh. Kakainin talaga ng antibodies yung kung anong ipapasok mo dyan. Pero minsan ma-overwhelm, matalo yung antibodies natin. Yun ang maging weak kasi sa dami ng magmumultiply yung so magkasakit. Yung sakit is reaction. Ang fever is not bad at all. It is an indication kung lang may lagnat ka, hindi masama yan. Yan ang sinasabi ng katawan mo na there is something wrong. Nag-warning yan siya. That's why lalagnatin ka. Warning yan sa ating katawan na something is wrong with the system. Yan nga. Kaya hindi ka mamamatay because pag lagnat mo, punta ka sa doktor, di sabihin niya, baka COVID yan, magpabaksin ka na lang. Eh, kung may bakunado ka na, hindi na mahirap magpasok kasi alam na ng antibodies mo at kakainin yan, tatalunin yan. That's the dynamics. I hope I'm correct. Correct ba ako, Doc? Correct daw ako, sabi ng sekretary ko. Correct talaga. Yan lang ang alam ko kasi. Today, total of more than 213 million COVID vaccine doses have been delivered to the country. I strongly urge our kababayans again, it will save you sa kamatayan. Kung mabuti, kasi kung Omicron lang, kasi sabi week, kung dumapo sa iyo yung COVID-19 talaga, pati yung Delta, paano yan ngayon? Do not try to minimize or second guess what foreign body entered into your system. Ayan ang problema dyan. Magsabi ka lang, umipalap COVID-19. Field offices of the SWD are working closely with our LGUs for the ongoing relief efforts alongside the work of our national government agencies such as the NDRRMC, DND, DPWH, DIC is DO is the Department of Energy, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, among others. Well, of course, the entire armed forces were there every day also in all places. As we have earlier committed, the government will provide cash assistance to the low-income families that were severely affected by Typhoon Odette. Meanwhile, before 2021 ended, a total of 46 national road sections have already been cleared and reopened according to the DPWH, referring to the areas that were hit by the typhoon. This allowed the national government and local government units to immediately bring relief and assistance, especially to those hardly affected areas. Hindi kami nag-late. Hindi kami late. Ang response ng government is we were there the day or the following day after the typhoon. Yung mga niyog, pati yung kahoy na natumba sa tabing daan, made it impossible for us to do with our duty with dispatch. So doon kami yung accessible by the Navy, walang problema. The Coast Guard and the Philippine Navy were there. Pati lang yung yate na Pangulo. Yun man ang yate ng Presidente. Pero sinabi ko na, hindi ako lumang barko yung kain ng sulig na
o krudo yan. Hanggang tingin lang dyan, hindi ko talaga ginamit. Pero ngayon, pinadala ko siya, yung Pangulo, ang sinabi kanina sa report ni Undersecretary Halad, pinadala ko na sa Siargao. Sabi ko, gawain ninyong hospital yan. So, yan ang dapat. Wala akong panahon mag-yati-yati. Maggastos yan sa gasolina. Also, before the new year, local telecommunication companies were able to restore more than 70% of the service in areas affected by Typhoon Odette, according to the Department of Information and Communications Technology. The DIC also established Connect Tawag Centers. Ito yung Bureau of Telecommunications in typhoon-affected areas provides free text and calls for locals to get in touch with their loved ones. Alam mo, we are a strong nation. And we still have that spirit for our mahal natin ang Pilipino. Kaya tingin ko, kaya natin. Kaya natin ito. Huwag kayong dalawang isip. Kaya natin ito. Magpabakuna lang kayo. At kung may nagmasakit kayo, still, you have the picture ko na sa inyo yung mga medisina kung kaya mong bilhin. Kung hindi, punta ka lang kay Secretary Duque. Siya na magbigay sa iyo. Pati pera. Sa procurement, sir. Hindi, yung maghihi sa iyo ng tableta, so pwede mo sa iyo ng pera. Bibili ka na, sir. Bibili kayo. Yung binigyan mo ng medisina, may pocket money sila pa uwi. Wala na. DSWD, sir. Pinapas. Hindi tumatawa si General Bautista nito. So, yan lang ho. At maybe the next time we will report to the... Yung importante kasi, kaya itong mga medisina na bago, kung anong developments, hindi man nyo marinig yan sa mga bunganga ng yung mga walang ginawa kung hindi wala nang hindi nagbigay ng isang medisina, isang baski ano bang kurtal. Meron ba kurtal? Ano yung isa? Analgesic na lang. Ayun, paracetamol, sir. Paracetamol. Yes, sir. Is generic yan. It's a generic name. Generic po, sir. Generic. Para sa generic, mura pa. Mura. Tapos sabi nila, wala daw, naubusan na naman. Sir, yung nagkaroon lang ng delay sa delivery, according to DTI. But the supply is sufficient. So, binibilisan lang yung delivery, sir. Kasi alam mo kasi may ibang writers, the doomsday, wala nang ginawa kung hindi, saan tayo mahina, saan tayo hindi na. Yung ginagawa namin sa kaya namin, hanggang kaya namin, humanly possible, we will do it. Yan ang trabaho namin. Maraming salamat po. Salamat po, Mr. President.